Good morning mga ka-asenso. Ito po yung aming saw na malapit na po mga anak. Ngayon po ay nasa 111 days. Ang due date nito is nasa 18. Ayan po, nakakalendaryo po yan para hindi po kami maliligaw o malilito ng kanyang kapanganakan. Pwede po itong -5, mapapaaga ng 5 araw. Pwede din po itong +5, malilate ng 5 araw. Diyan lang po yan maglalaro. Pero sa aming mga experience, mga ka-asenso, hanggang 17 days lang ay nanganganak na ang aming mga inahin. Mabilis na po yung ika-114. Wala pa po kaming nanganak ng mas maaga doon. 114, 15, 16, 17. Doon lang po naglalaro. Mula nung kami ay nagsimula mag-inahin. Ngayon po, lalagay po tayo ng chart para sa vitamins naman na ilalagay namin dito sa inahin. Dito natin ilalagay sa likod. Ito po yung lactating na siya. Ipalayo natin ng kaunti para hindi maabot ng ating saw. Dito lang sa likod. Diyan lang natin sa likod ilalagay. Tapos ito yung kalendaryo. Pwede din naman nasa harap natin ito ilalagay. Sa harap ang ating lactating. Yan. Monitoring chart po natin yan. At saka ito po yung kalendar. Last na AI, May 28. Baka may magtatanong na taga rito, bakit Amurugtong? Kasi itong saw po, galing po ito sa Amurugtong. Breed po ito sa Amurugtong. Hindi lang po namin na-detect kung ano po ang bloodlines talaga nito. Nasa large white land race, hindi po namin alam kung pang ilang generation. Kaya hindi po namin ma-declare yung kanyang exact na breed. So ito po ay chop suey. Pero ang in-inject po dito, na lahi ay ito po. Last 28, pit train po. Ayan, pit train ang in-inject po dyan. Nung May 26 na nag-AI kami is Durok. Kaso nag-standing hit ulit nung May 28, 2 days lang. Kaya wala pong available na Durok. Pit train po ang aming na-inject. So ngayon, ito po, nasa ika-111 days na nito. Ayan, medyo malaki na rin yung tiyan. Malaki na rin yung dede niya. Hopefully na more than 10 ang anak nito. Ganito din po yung kanyang tiyan nung ito ay nag-first parity. Pang second parity na niya po ito ngayon. Ito po yung problema namin dito sa inahin na to. Hindi marunong humiga ng mahinay o dandahan. Talagang binabagsak niya yung katawan niya. Mabuti na lang merong reelings o guide po, yung saw guide po dyan sa gilid. Kaya maiwasan na maipit yung kanyang anak. Ito po yung aming monitoring chart. Sa araw ng kapanganakan, ito po, salamat po kay salamat po sa Unibet at saka sa Pigrulac Mama Pro ang nagbigay ng chart po na ito. Ito po sa saw, sa araw ng kapanganakan, ayan, kung tayo po ay marunong mag-inject, yan, Stalin LA. Kapag tayo naman ay hindi marunong mag-inject, magbigay po tayo ng 3 consecutive days ng Premoxil or Doximol. Depende po yan kung ano po yung available dyan sa inyo. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ganun po yung pagbibigay natin para maiwasan po natin na magkaroon ng infection or fever ang ating inahin. Tapos sa ika 3 days, nag-inject po kami sa aming inahin ng Super 4 B-complex po yan. Gawa ng Battlecock naman. Tapos sa 21 days, optional lang po yan. Kulag Pest. Tapos Walay sa 28 or 30 days. Sa piglets naman, 3 days mula nung pinanganak, ayan, Jectran Premium po ang aming in-inject. Tapos nagbibigay po kami ng Early Win Immunobooster sa ika-5 araw. Hindi naman po yung feeds talaga binibigay, kundi dinidilyot po namin sa maligamgam na water, malinis na tubig para hindi po magtae ang ating mga biik. Ayan po. Tapos Microplasma Vaccine, optional. Sa ika-10 days, Super 4 B-complex po ang aming ini-inject sa mga biik. Pagdating ng 14 days, ayan na po yung pagkapon sa kanila, Jectran Premium po ulit. Sa 21 days, optional po yan Microplasma, pero kami po, nagbibigay po kami ng Hog Cholera Vaccine. Sa ika-25 days, Super 4, optional po. Optional lang po yan. Sa inyo na po yan kung mag-inject po kayo ulit. Tapos sa 1, 2, 3 days mula nung pinanganak, magbigay po tayo ng Upralite. I-dilute po natin sa tubig para isupak naman sa bibig ng mga biik. Ipapakita ko po sa inyo pag nanganak po itong inahin na ito. Ayan po, update lang po yan. Kapag nanganak po, i-upload ko po ulit. Yan po yung aming mga saw. Yung malapit na yan, i-aakyat ko na rin dito sa October 26. Lilinisin ko lang po ito, bibilhan ko ng pintura at pipinturahan ko po ito ng kung ano po yung available na color. Ito po yung aming mga gilt. Yan. 3 months mahigit pa lang po itong gilt na to. Ayan po. May 31 yan pinanganak. Ngayon po ay September 14. Yan po, nagkakatimbang na po yan ng mga 65 to 70 kilos. Alagang Pigrulac. Ngayon po, sa grower stage na po sila ng Pigrulac. Ito naman po yung aming fattening. Pero ito, gagawin naming
inahin din po ito. Dalawa po yan. Maaring yun or ito. Pagpipilian pa po. Ito naman isa, may scrotal hernia na tanggal na po namin yung itlog niyan, pero yung kanyang bituka diyan sa loob ay hindi po bumalik. Kailangan operahan. Pero okay na rin po. Hindi naman talaga siya naapektuhan. Ayan, malaki din naman katawan. Ito nga po yung babae, mas maliit sa kanilang lahat. Ang kinakain po nila ngayon ay nasa starter feeds pa lang ng pig Rolac. Ayan po, pinanganak last July 2. Ayan po, farm update lang po ito. Ang dami ng kanilang kinakain ngayon. Ayan, 2.5 kilos bawat kain. Sa 5 sila. Nagre-range lang po yan sa 2.2 to 2.5 kilos. Sa kanila po ay naka-adlib itong feeding. Kaya 2.5 po ako yung binibigay. Pagdating naman po sa grower stage nila, sa ika-86 days, sa 26 transition na po sa grower. Pero kami dahil ang aming practice dito is 1:1. Isang sako ng starter feeds bawat ulo. Yung iba kasi 40 kilos lang or 35 kilos bago sila mag-grower. Kami talagang ginagawa namin 50 kilos. Ganun din naman po, mas mabigat kapag ganun po ginagawa natin. Maabot natin yung 100 kilos. Ayan po yung kanilang feeds. Ayan. Yan po sa mga biik namin, immunobooster, micro pellet, pre-starter, super start, papunta sa starter feeds, punta sa grower at sa Mama Pro para naman po dito sa mga buntis. Ito po naman sa inahin na mga nganak is lactation na po ito. Milk maker, Mama Pro milk maker na po. Ayan po, hanggang dito na po, update lang po yan at sa susunod na araw ay update ko po kayo ulit. Maraming salamat.